Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ating mahal na obispo, Bishop Rabi Gaa, ay nakasunod din sa ating ginagawang Congress ngayon. Magandang umaga rin sa ating mga kapatid na pari sa Diocese of Novaliches, sa lahat ng ating mga pastoral lay leaders ng diocese, ang clan, ang finance council, ang iba't ibang mga parish pastoral council ng ating mga parokya. Ang ating mga religious sisters and brothers, ganun din ang ating mga kabataan. Salamat sa inyong pakikiisa sa opening day na ito ng ating Theological Pastoral Congress. Medyo kakaiba ang ating kongresong ito sapagkat tayo ay, sasabihin nga, ay halo-halo yung ating sinisikap gawin. Online, via Zoom, via FB, and then meron pa tayong on-site, katulad ninyo na. Salamat at naririto kayo. Ang hirap parang nagsasalita nang walang pang nakikitang nakikinig. Ha? So salamat at naririto kayo. At sa lahat ng mga sumusunod sa atin via online, sa iba't ibang panig ng ating diocese, mga parokya, at sa iba't ibang panig ng Pilipinas o ng mundo, meron na sa atin ay sumusunod sa Amerika, United States, sa Canada at sa Saudi Arabia. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay sabi nga ni Ate Bien, ang priest director ng Formation Commission at head ng Formation in Faith Ministry. Ako'y naatasan dahil sa gawain kong ito na siyang magpasinaya ng Theological Pastoral Congress na ito. Kaya pasensya na po at ako ang magpapasinaya ng kongresong ito. I wish it would have been someone else. But I take the challenge with you to make this presentation upang nang sa gayon, masimulan natin ang ating Theological Pastoral Congress na magiging, sabi nga rin ni Father Tony, will be given to us in parts and spread for at least 6 months. So, magiging series of talks. At sa Monday, huwag nating kalilimutan ang anniversary ng ating diocese, 18th anniversary, at sa loob ng misa na pangungunahan ng ating mahal na obispo, ang talk na yon ay bahagi ng ating congress na ito. Nais ko na pong simulan ang aking paglalahad. Gifted to give. 500 years of Christianity in the Philippines. Ito ang tema sa wikang Ingles ng ating taong ito, ng 2021. Sinabi ko, ating taong ito. Sapagkat bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, ang taong ito'y napakahalaga at napakamakahulugan para sa atin. Kung tayo nagse-celebrate ng ating birthday, every birthday is important, significant for us. And what we are celebrating here is much bigger than each and every one of us. We're talking about our Christian faith that has been given to us. Brothers and sisters, ito ang quincentenary o 500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Sa ating bansa. Kung minsan may nakikita tayong nagse-celebrate ng kanilang samahan o ng pangkat, 100 years, 200 years. Imagine tayo ay 500 years. Of course, our Christian faith did not just start 500 years ago. Way, way back pa yan. Yung sa atin lang, ang pagdating sa atin, kung ating maaalaala, 500 taon ang nakakaraan. Ang temang gifted to give ay sadyang pinili ng Catholic Diwan na siyang dulo ng 9 na taong paghahanda para sa sandaling ito'y maging taon ng Missio Ad Gentes, na banggit na ni Father Tony, o ng pagsasakatuparan natin ng atas sa atin na ipalaganap natin ang una sa lahat ay tinanggap nating ebanghelyo o mabuting balita ni Jesucristo sa iba namang mga bayan o bansa. Ayon na rin sa Ebanghelyo ni San Mateo na binabanggit sa sulat pastoral ng CBCP,
na nilagdaan ni Archbishop Romulo Valles ng Davao. Quote, what ibig sabihin ay ating ipagkaloob. Kung isasali natin sa Pilipino ang temang gifted to give, ang maaari nga upang magbahagi. For me, gusto ko i-translate pinagkalooban upang makapagkaloob. Sabi nga sa Latin, nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. And so, what you have been given with, if you are generous, maipagkakaloob mo yun. Maibibigay mo din yun. Maibabahagi. So anuman sa dalawang pagsasaling ito ang ating mapili, napakahalagang makita natin ang malalim na ipinahihiwatig sa atin ng natatanging taong ito, Missio ad Gentes. Ang ibig sabihin ng Missio ad Gentes, yung paghayo natin sa mga bansa, sa mga bayan-bayan, sa mga tao, sa lahat. Missio. Parang nahahawig dun sa misa. Tayo'y go. Go and preach the good news. Ito ang taon ng Missio ad Gentes, yamang ang mismong tinutukoy ng tema ng gifted to give ay ang ating pananampalatayang Kristiyano. Ito ang gift o regalong ating tinanggap, ang kaloob na siyang sa atin na ibinigay simula noong 1521 nang ang mga banyagang Kristiyano nagmula sa kanluran, west, sa katauhan ni Ferdinand Magellan at mga kasamang Kastila at Portuges ay naparito sa ating kapuluan at ipakilala sa atin ang kinagisnan at tinanggap din naman nilang pananampalatayang Kristiyano. Sa gagawin nating pagtatalakay ngayong umaga, ng araw ding ito na 5 ng Disyembre, hangad ko na masimulan nating mapag-usapan bilang diocese ang kahulugan at kahalagahan ng taong ito ng Missio ad Gentes para sa ating mga Pilipino sa liwanag na din ng nasabing tema, gifted to give. Sa pamamagitan ng usapang ito at ng mga iba pang usapan at pagtatalakay na ating gagawin sa loob ng Theological Pastoral Congress na ito, na sinisimulan natin ngayon, araw na ito'y mapagtanto din naman nating tunay. Ma-realize natin ang sadyang inaasahan sa atin sa pagdiriwang natin na natatanging sandaling ito sa ating kasaysayan. At higit pa nga dito ay sa mga darating pang mga taon. Muli, bilang isang diocese na nakapaloob sa buong bayan ng Diyos sa bahaging ito ng mundo. Remember, as a diocese, we are part of the bigger church. The church in this part of the world, sa buong Pilipinas. 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Nakatutuwang isipin na ang Kristyanismo, ibig sabihin ang buhay pananampalataya, ang buhay pananampalataya natin ito kay Jesucristo ay 500 taon na dito sa ating kapuluan. I use the word kapuluan. Archipelago, sapagkat tayo'y binubuo ng mga pulo. Tayo ay nasa pulong Luzon. Ang diocese natin. Ang 500 ay kalahati ng 1,000 taon. Obvious po ba? Yung 500, half yun ng 1,000 years. Sa makatwid ay humigit kumulang na 1/4 o ika-4 na bahagi na ito ng nasasabi nating 2,000 taon ng Kristyanismo sa mundo. We have just celebrated 2,000 years of Christianity. And if we realize 2,000 years nang ang Panginoong Hesukristo'y naparito sa mundo. Sa Pasko, pagdiriwang natin ulit ang kanyang birthday, Christmas. When was he born? Oh, a little bit more than 2,000 years ago.
And since he was born, ang Kristyanismo ay unti-unti kumalat sa mundo. Simula ng atasan ni Jesucristong Panginoon natin na muling nabuhay ang mga alagad niya, umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Mark chapter 16 verse 15. Ang pananampalataya ng bayang Israel sa Diyos na ngayon ay lubusang nagpakilala sa tao kay Jesucristo ay nakapaglakbay na nga ng malayo at malawak. Magmula sa Jerusalem hanggang Roma, mula Roma hanggang sa iba't ibang panig ng Europa, at mula sa Espanya hanggang sa dakong ito ng Asya. Maaaring sabihin natin na mula noong bandang taong 35 AD, nang ang Panginoon ay mamatay sa krus, ilibing, muling mabuhay, at pagkatapos isugo naman niya ang kanyang mga alagad sa mga daan at lansangan patungo sa mga bayan-bayan upang kanilang ipagpatuloy ang misyong sinimulan niya sa buong mundo. Ang misyon niyang mula pa sa Ama, kulang-kulang na 1,500 taon, 1,500 years na muna ang nakaraan bago ang misyong ito ni Jesucristo'y sumapit rin sa wakas sa ating bayan at kapuluan. So nais kung makita natin na yung 500 years ay hindi iyon nakahiwalay, kundi yun tayo nakaugnay sa isang malawak na misyon. Nagsimula pa ng pahayuhin ni Jesus ang kanyang mga alagad. So 1,500 years ago, when the mission was first given, finally, naabot tayo. Ginamit nga ng Diyos ang hari ng Espanya na si Carlos I noong kasagsagan ng paghahanap, exploration and discovery para sa bagong ruta na magdadala sa kanila patungo sa pakikipagkalakalan sa kabilang panig ng kanilang mundo. At gayon din naman, ang Portuges na manlalayag na si Fernando de Magallanes, na paniwala niya, batay na din sa mga nauna niyang paglalayag sa dakong silangan, na may isa pang daan, pakanluran, patungo sa Spice Islands ng Molucas. Alam po ninyo, masalimuot ang kasaysayan. Sapagkat ng dati-dati ay madali para sa mga taga-kanluran ang pumunta sa Oriente. Di ba, naglakbay nga sila Saint Paul, papuntang Damascus. Ang Kristyanismo ay kumalat sa North Africa. Kaya lang, dahil sa problema sa mga Muslim, nakat yung ruta ng west to the east. Napakalakas ng imperyo ng Muslim nung panahon na yun din. Kaya, they have to find another way. Find another way. Kumbawa, kung ito yung daan, ito ang west, they consider themselves in the middle of the world, center of the world. And then they can no longer access the east. Naghanap sila ng another way. From here, pakanluran, patungo sa east. At doon nga, nadiskubre, ang mundo pala'y bilog. May dear brothers and sisters, yung background ng ating pinagdiriwang, batay na rin sa nakita natin sa kasaysayan. And I hope sa January, when we can invite ang eksperto sa history, mababahagi sa atin ang napakahalagang background na ito ng ating pagdiriwang ngayon. Masasabi nga natin na kung minsan ang ambisyon ng tao na magkaroon ng ibayong yaman, magkaroon ng higit pang kapangyarihan o makilala ng lubusan, hindi yan sagabal o hadlang upang maisagawa ng Diyos ang kanyang ninanais at talagang minimithi sa tao para sa bayan. Kuminsan ginagamit pa nga niya
Ha? Yung ating pagiging human with all our limitations and weaknesses para maisakatuparan niya ang kanyang mga binabalak. At ang tao nga sa gitna ng kanyang kamangmangan, kapalaluan at kapusukan ay nagsisilbi pa rin kasangkapan para sa Diyos tungo sa katuparan ng kanyang magandang balak para sa lahat. Dito kasama na rin tayo mga Pilipino. Sabi nga sa sulat ni Archbishop Valles, bakit kaya tayo mga Pilipino ang napili? Ano bang meron tayo? Di naman tayo ganun. Kung may kukumpara sa ibang bansa na mas malakas, makapangyarihan, mayaman. Sino nga ang mag-aakala na tayong mumunti at sadyang di maunlad na bansa sa mundo ay pagpahalagahan ng Diyos at pagkalooban niya ng isang natatanging pakikipag-ugnayan sa Kanya. You know, every time I thank God na ako ay Christian. Pasalamat ako sa Diyos, Lord. Salamat at ako'y sa'yo. Ako'y naging iyo. Kaya nga salamat sa Diyos ang kanyang magandang balita para sa lahat ng tao. Si Jesucristo mismo na kanyang anak, ang salitang nagkatawang tao at sugong tagapagligtas ng Diyos sa lahat, ay makarating sa ibayungang ito ng dagat. Sa madaling salita, salamat sa Diyos at sa kanyang mapagmahal na awa. Ang pananampalatayang Kristiyano nga ay nakarating dito sa atin. Sa pamamagitan ni Haring Carlos I ng Espanya, na siyang pumayag na gastusan ang balak ni Fernando Magallanes na maglayag, tuklasin, at tuloy sakupin para sa Espanya ang ibang mga bayan sa gawing silangan. Ang pamamaraan nga ng Diyos ay sadyang mahiwaga. Ang kanyang mga balak at ang mga panahon at oras na kanyang itinakda para sa isa sa katuparan nito ay di natin kayang isipin, hulaan, unahan, tansyahin, o takdaan. Maaari nga ang Kristyanismo ay nakarating sa atin dito ng mas maaga-aga pa. O kaya naman, ay sa mas bandang huling sandali ng panahon. Katulad ng nangyari sa iba pang mga bansa dito sa Asia. Halimbawa na lang sa bansang Thailand, 1518. O Hapon, 1549, Francis Xavier. O China, 1582 with Matteo Ricci. O Vietnam, 1627 with Alexander de Rhodes. Subalit hindi. Sa halip ay sa taong 1521 mismo ang tila baga panahong nakatakda para sa atin. At ito nga, tulad ng nauna ko nang binanggit, ay sa panahon at sandali ng paghahanap, paglalayag at pagtuklas ng mga bagong daan sa Spice Islands magmula kanluran patungong silangan. Sa panahon ngang ito, ang pananampalatayang Kristiyano at ang magandang balita ni Jesucristo ay umabot at nakarating dito sa atin. Sabi nga, the rest is history. Ano mang sasabihin pa'y kasaysayan ng maituturing. Ito ang aking mas gustong bigyang pansin, ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. Tunay na sa ating kasaysayan, history, ang kaligtasan, salvation, dulot ng Diyos ay nakapaloob dito, nagaganap, nangyayari, at nangyayari sa kabila ng kahinaan at limitasyon ng tao. Think of St. Paul and the other apostles. Think of the fathers of the church, the many martyrs and saints. Think of the missionaries who have specifically came to our country.
sa puntong ito ng pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa tao sa loob ng kasaysayan. Tila ang bayang Pilipino ang pinili ng Diyos sa dakong ito ng mundo. May napakahalagang papel na gagampanan sa katuparan ng balak na pagliligtas ng Diyos sa tao sa loob na rin ng kasaysayan na ito ng mundo. So patuloy ang pagpapaanyaya ng Diyos sa tao na makipagkasundo at makipagkaibigan sa Kanya. Yan ang point ng Panginoon Diyos. He wants to establish friendship with men and women. Sa pamamagitan rin ng Kanyang anak na si Jesucristo. How can we establish friendship with God? Ang pinili, si Jesucristo. You want to become a friend of God? God makes a way for such friendship. The Lord Jesus. At sa tulong na rin ng liwanag at gabay ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo. Ang hangarin ng Diyos na ang buong mundo'y mapalapit sa Kanya, matuklasan siya't makilala, mahalin at paglingkuran, at tuloy ay tanggapin din naman nila mula sa Kanya ang biyaya ng pag-ibig, pag-asa at pananampalatayang nagliligtas at nagkakaloob ng lubos na buhay at ligaya. I hope you'll be able to read the Dogmatic Constitution on Divine Revelation. Sapagkat doon ay nire-reveal, binabahagi sa atin ng simbahan ang kalooban ng Diyos. Sa magandang binabalak na ito ng Diyos sa tao, ano naman kaya ang ninanais niya para sa atin, para sa bayang Pilipino? Anong papel, ika nga, ang nais niyang gampanan ng bansang ito bilang kanyang bayan sa dakong ito ng mundo sa tumatakbo pang kasaysayan ng pagliligtas na kanyang isinasagawa sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang anak at ng kanyang banal na Espiritu? Yun ang tanong natin. Kaya ang taon hindi lamang pasasalamat sa gift, meron din palang atas na dapat nating isagawa. Ang dating Santo Papa Juan Pablo ay dumalaw dito sa ating bansa sa unang pagkakataon noong 1981. Ako'y second year high school in the minor seminary at that time. Nasaan kayo noon? Noong 1981. Yan yung first visit sa atin ni Saint Pope John Paul II. Yung ikalawa niyang visit noong 1995. Sana magte-third visit, kaya lang hindi natuloy during the World Meeting of Families noong 2001. Ang Santo Papang ito, pagkatapos ng kanyang mahabang paglilingkod sa simbahan bilang Papa, at sa kalaunan, pagkalipas ng 9 na taon niyang pagkakahimlay, ay idineklarang santo ng simbahan. Siya nga ang lingkod ng Diyos na buong lakas loob na nagpahiwatig noon ng tila baga sagot sa tanong natin ngayon. Ayon sa kanya, ang bansang Pilipino ay may mahalagang misyon sa Asya. Nababatid ang napakahaba na rin naman nitong kasaysayan bilang simbahan ni Jesucristo sa dakong ito ng mundo na wika noon ni Santo Papa Juan Pablo II sa kanyang humilya sa misa sa Baguio City noong 1981. Sabi niya, "Mindful of the way you have responded so wholeheartedly to the gospel, since it was first proclaimed to you and urged on by the missionary mandate given to us by Christ, I wish to tell you of my special desire that the Filipinos
will become the foremost missionaries of the church in Asia. Yan ang kanyang hangad, minimithi, that the Filipinos, sabi ni Pope John Paul II, will become the foremost missionaries of the church in Asia. Mga Pilipino, maging mga pangunahing misyonero ng simbahan sa Asia. Si Papa San Juan Paulo Ikalawa ay tila di lamang santo papa noon, kundi santo propeta din namang maituturing nang sabihin niya ito. At marahil, di naman sa pagbubuhat ng sarili nating bangko, ika nga, ang sinabi niyang ito'y napakahalagang pagpapakilala. Di kaya ito'y revelation ng Diyos sa atin. No? Pagpapakilala ng Diyos at ng kanyang kalooban na mahalagang muli nating balikan. Pagtuunan ng pansin, pagnilayan, at isama natin ng taimtim sa ating mga dalangin at adhikain upang sa gayon marahil ay mas lubusan pa natin itong maunawaan. Nakakatuwang marinig yan, sabi ni Pope John Paul II. Pero, sige nga, pag-usapan natin, pagnilayan natin, ano ibig sabihin yan? Mahalaga na ang ipinahayag niyang loobing ito'y buong puso naman nating ngang tanggapin. Kasi kung minsan kung may narinig tayong maganda about us, sasabihin ng mami mo o daddy mo, o anak, ikaw ang magiging foremost doctor of medicine. Sa galing mong yan. So, ikaw yung matutuwa siguro marinig yun. Pero, ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Mahalaga na ang ipinahayag na loobang ito ni Pope John Paul II, buong puso naman nating tanggapin. Tinatanggap mo ba? Sister, tinatanggap niyo ba? Tinatanggap niyo ba mga miyembro ng clan? Tinatanggap ba ninyo yun? Buong puso ba ninyong tinatanggap o natutuwa lang kayong marinig? Kayong mga kabataan. Buong puso ba ninyo itong tinatanggap? Napakahalaga po nun. Ang buong puso nating tanggapin, akuin, assume, at pangatawanan. Pangatawanan. Pag sinabi, you will become the foremost doctor of medicine here in Kasamilan, o sabihin natin, in Fairview or in Metro Manila, mag-aaral ka tiyak. Mag-aaral ka tiyak. Kasi, aakuin mo yun. Tatanggapin mo, gusto ko, I like. Gusto ko nga maging foremost missionary tayo. I myself, I want, I like. Okay? So, buong puso mong tinatanggap. Tanggap mo. Akuin mo. Akuin mo. At pangatawanan. Kasi may mga challenges yan para sa atin. Kung tunay ngang tayo ay may bukasyon o tawag mula sa Diyos na humayo sa mga bansa, lalo't higit sa mga karatig bansa natin sa kontinenteng ito ng Asya, na siyang ating pinananahanan bilang bayan, mahalagang muli at muli nating tingnan at suriin ang ating sarili. Balikan at unawain ang ating kasaysayan na siyang humubog kahit papaano sa ating pagkakakilanlan, identity, bilang isang natatanging bansa sa Asya na ang mayorya ay Kristiyano. Subalit, gaano ba talaga ka-Kristiyano? Gaano ba tayo talaga ka-Kristiyano?
Gaano ba kalalim ang pagkakakilala natin kay Hesukristo? How deep is your knowledge and love and service of Christ? Gaano na nga ba kalaki, halimbawa, ang paghuhubog Kristiyanong ating natanggap? Kung ikaw ay magiging doktor, mahabang paghuhubog yan. Maraming puyatan. Maraming sakripisyo. Ayoko kaya magpa-opera sa doktor na hindi magaling. Tayo ka magpa-opera sa doktor na hindi magaling? Hindi dapat naging doktor, di ba? Kaya nga doktor ay dalubhasa. Ito ba'y sapat na yung ating nakuhang formation upang tayo ngayon ay humayo at magmisyon na? Okay na ba? Sufficient na ba yung ating natanggap na formation to go on mission? Marahil masasabi natin, di naman natin kinakailangang maghintay pa na maging ganap muna ang ating pagkakristyano, na maging sadyang malalim na muna ang ating pagkakakilala kay Hesukristo at tuloy maging ganap muna ang pagsunod natin sa Kanya bago tayo humayot magmisyon sa ibang mga bansa at bayan. Magpahayag ng magandang balita at mag-anyaya o dili kaya'y humikayat sa kanila na makinig sa magandang balitang ito at tuloy sa kanilang buhay ay tanggapin si Hesukristo. Ang pagmimisyong ito naman marahil ay maaaring mangyari o maganap na magkaalinsabay at hindi kinakailangang magkahiwalay. Formation, mission. Ako nga natutuwa doon sa mga pagka nagkaroon sila ng seminar. Isinishare agad yung kanyang tinanggap. Why not? Gayunpaman, mahalaga pa rin na tayo na humahayo patungo sa ibang mga bansa o bayan ay humahayo rin nga mismo sa mga bagay na ito ng Ebanghelyo. Na sa totoo lang ay siya naman talagang nais nating maipagkaloob at maibahagi sa iba. Gusto mong dalhin ang mabuting balita? Sana'y maisakatawan natin ito. Ayon na rin sa isa pang dating Santo Papa na si Paulo ika-6, na ngayon ay santo na rin. Sinabi niya sa kanyang mahalagang pastoral exhortation noong 1975 na pinamagatang Evangelii Nunciandi. Quote, "The church is an evangelizer, but she begins by being evangelized herself." Talaga namang simbahan ay nag-e-ebanghelyo. Pero nagsisimula ang simbahan sa pamagitan ng pakikinig sa ebanghelyong ito. How can you talk about the good news if you have not yet listened to the good news yourself? Understand the good news and the challenges that the good news itself asked of you. Napakahalaga ng binabanggit na ito ni Papa San Paulo, ika-6, lalo na para sa atin, Pilipino na nagaganyak na magmisyon at mag-ebanghelyo. Iniisip ko dito ang mga prex, mga kuya, mga ate sa prex, mga miyembro ng Couples for Christ, maliban sa ating mga religious sisters and brothers and priests. Nakakatuwa, mga laiko buhay na buhay sa kanilang pagmimisyon at pag-eebanghelyo. And I want you, mga kuya, mga ate, to always remember what Paul VI said. It applies to all and to everyone. To you. You are an evangelizer.
But you begin by being evangelized yourself. Napakahalaga ng binabanggit na ito ni Papa San Paulo ika-6, lalo na para sa atin, para sa mas malalim na pagmumuni-muni natin sa misyong ating kinakaharap. Sapagkat ayon na rin sa niloloob ng temang napili sa taong ito ng 2021, Missio ad Gentes, ang taon ng paghayo at pag-eebanghelyo natin sa mga bansa. Tayo ay inaanyayahan ngang isagawa ang atas na ito ng Panginoon. Atas. Atas na una nang ibinigay niya sa kanyang mga unang alagad. Go. Preach. At patuloy na ibinibigay sa bawat alagad niya sa ano pa mang sandali o panahon at saan pa mang pook o bayan sila naroroon. Tulad natin ngayon. Natutuwa ako makita kayo, mga kabataan. Ha? Kanina, magaganon kayo. Masaya kayo. You begin there. It's a wonderful beginning. The challenges ahead. Humayo kayo't gawin niyong mga alagad ang lahat ng bansa. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sila, sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Mga kabataan, anong mga iniutos ni Lord sa atin? Kasi ituturo daw natin yan. Sister, ano yung mga utos ni Jesus sa atin? Love one another as I have loved you. Medyo mabigat yan. Ituturo mo natin yan. Lubos na mahalaga ang atas na ito ng misyon. Humayo kayo. Ito nga sabi ni Papa Francisco, ang tunay na kahulugan o pagkasimbahan ng simbahan, yung misyon, yung paghayo. Hindi raw tayo po pwedeng on maintenance mode. Dapat tayo'y nagmi-mission. Ang simbahan laging on mission. Missionary church. Subalit muli, kaugnay nito, sadyang mahalaga pa rin para sa akin ang isang patuloy na paghuhubog Kristiyano. Bilang director ng formation, ito nakikita ko talaga po, napakahalaga ng paghuhubog Kristiyano. Sa totoo lang, ang bawat isa sana sa atin ay kinakailangang patuloy na sumailalim sa paghuhubog. Isang patuloy na paghuhubog Kristiyanong ayon na rin sa hangad ng PCP2 noong 1991. Ano yung desire ng Plenary Council of the Philippines noong 1991? Sabi, sa isang formation, Christian formation na renewed, pinagpanibago, at pinag-isang buo, integral. So yan ang problema natin mga Pilipino, kulang na kulang tayo doon. Integral formation. Paghuhubog na bawat isa sa atin ay dapat na pinagsisiw, sumikapan nating hanapin, tuntunin, at tuloy atin lubusang kamtin. Nakakatuwa din po na maraming mga Katoliko ang naghahanap talaga ng formation. At pag may narinig silang may formation program doon, pupunta sila doon. Merong hunger for the Word of God, for a much better understanding of the Word of God. Sa pamamagitan ng patuloy na paghuhubog Kristiyanong ito, ang atas ng Panginoon na gawaing pagmimisyon natin sa ibang mga bansa at bayan ay magkakaroon ng isang mas malalim at matatag na pundasyon. Bago ka magmisyon, mag-formation muna tayo.
May mas matibay na sandigang matatagpuan sa hangarin mismo ng Diyos na una sa lahat, tayo na kanyang mga unang tinawag ay lubusang nakikibahagi ng tapat sa biyaya ng buhay na kaloob niya. Parang ganito po yan binigyan ka ng gift. Okay, open the gift. Open the gift. Unwrap the gift. Open the box. And then, appreciate the gift. Ay, ang ganda. I like it. And then, you put it in the cabinet. sabi mo, susuot ko yan sa aatinan kong kasal. Bakit? Suot mo na ngayon. Katapos labhan mo. Tapos isuot mo ulit sa Lunes. Suot mo araw-araw. Iba, hanggang masira na. Ay, butas na. Pero suot ko pa rin. Kasi natutuwa ako sa mga nanay. Niregaluhan sila ng magandang dinnerware set. Ang mama ko ganun nung siya'y buhay pa Ma, gamitin natin yung bago mga plato natin, tsaka kutsara at tinidor. Saka na, sa ano na lang yan, sa mga okasyon. Sinong gagamit nun? Mga bisita. Hindi binigay yan sa atin. Gamitin natin. Baka magkaroon ng chip. Hayaan mo. Baka mabasag. Hayaan mo. Ang mahalagay, maggamit natin. Ganda talaga yung appreciation natin sa gift. Every time we make use of it. Don't be afraid. Minsan, sa atin may Bible. May Bible. Nasaan ang Bible mo? Nandun sa altar. Hindi ilagay mo dyan sa tabi ng higaan mo yan at basahin mo bago ka matulog. Sulatan mo. Don't be afraid to write. Kasi pag meron kang nagustuhang verse doon, i-highlight mo. Appreciate it. Kaya napakahalaga mga kapatid. Tayo ba'y lubusang nakikipagkaisa sa Panginoong Diyos? Ang handog niyang buhay, pakikipagkaisa'y lubusan nga na ba nating tinanggap at tinutugunan ng may iba yung pagsunod at pagtalima, obedience. Yan ang faith pagsunod, pagtalima. Sabi ni Lord, yes, Lord. Let it be done. Pagtitiwala at pagpapaubaya, trust. Pag ikaw yung may faith, dapat marunong kang magtiwala. Hindi ka laging puno ng pangamba at naliligalig. Napaparalyze ka na tuloy, hindi ka tuloy makakilos, makagalaw, kasi lagi kang natatakot. May faith. At yan ay pagtitiwala sa Diyos. May katapatan, fidelity. Yung bagang, mas magaling ka pa sa Lord. Maging faithful ka sa Kanya. The Lord is Lord. Yung Kanyang iniisip, yun ang masusunod. Yun ang mananaig. Hindi yung sarili mong iniisip, binabalak, pinaplano. Kaya kung minsan sa akin, pag may isang bagay na pinagplanuhan, pinaghandaan, pero it did not materialize. The Lord has better plans. I trust, I obey, and I am loyal to Him. Mahalaga rin yung wastong kaalaman, knowledge. Pagdating sa pananampalataya, meron ding tayong kaalaman tungkol sa ating sinasampalatayanan. Bakit ka sumusunod, tumatalima sa Diyos? Bakit ka nagtitiwala sa Kanya? Bakit ka nananatiling tapat sa Kanya? Why? Because I know God is good. God is loving. God is merciful. And God saves. Yan ang wastong kaalaman natin sa pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, meron ka niyan. Na-appreciate mo ng mabuti yung faith. Obedience, trust, loyalty to God, knowledge of God. Mahalaga to.
tunay na pagsisilbi, service sa Kanya at sa kapwa. Ha? Ha? Ang pananampalataya, mga kapatid, ay merong tinatawag yan, operative dynamics. Ha? Yung merong workings ang pananampalataya. How does faith works? Wow! Faith works. It shapes our lives. It changes our lives. Talagang pagbabagong buhay ka. Faith is capable of changing us. If we have true faith and we have appreciated our faith, it's capable of, sabi nga ni Lord, moving the mountain. Kaya ako'y may pag-asa sa ating bansa. Sa ating bansa. Minsan nakaka-discourage, no? Daming mga kabulukan. Subalit, may gagawin tayo mahalaga. Mula sa pananaw ng pananampalataya, masasabi nga natin na tayong mga Pilipino ay pinagkalooban ng Diyos ng maraming biyaya. Isang pananampalataya, pag-ibig at pag-asang sadyang tunay lamang na nakasentro sa Ebanghelyo ng Diyos kay Jesucristo. Kung kaya naman dapat lamang na bilang mga alagad at tagasunod niya, ito yung nais kong bigyan diin. Mapahalagahan mo yan at mapagyaman mo sa paraang halos ay kaalinsabay ng tuloy-tuloy nating pagkakalood at pagbabahagi ng yamang ding ito sa iba. Ako bilang teacher, I continue to study. Hindi ko masasabi sa aking sarili na hindi ko na kailangan mag-aral, alam ko ng lahat. No. You have to continue to develop your knowledge and your skills. Even as you yourself continue to teach. Ganon din po, mga kapatid, bilang mga Kristiyano. Yung faith na ating tinanggap, pagyamanin pa natin to. Kaya nga sabi, gifted to give. Pinagkalooban upang nang sa gayon ay makapagkaloob din naman ng gift o ng yamang ito sa iba. Ang taong 2021, ngayon ay atin nang dagdi ang kinakaharap. Ang bilis ng panahon. Sabi nga ni Father Tony, nagsimula tayo, nag-theological congress in the year of faith. That was 9 years ago. Imagine, bilis-bilis ng panahon, ano? Para tayong nagnobinaryo every year, may taon. Ngayon, ikasyam na to. Eto na tayo. Marahil ito ang siyang magsisilbing isang, sabi nga, turning point, puntong panlalik para sa atin, na siyang bayan ng Diyos sa dakong ito ng Asya at ng mundo. This is the turning point. 2021. To me, this is not just an event. Magse-celebrate tayo in the midst of pandemic. Perhaps, sana wala na ang pandemic. Pagdasal natin. Sana bago natin may masimulan ng pagdiriwang ng April 2021, ayos na tayo. Andito na tayo. Kasabay ng paggunit at pasasalamat natin sa biyaya ng buhay pananampalatayang Kristiyano, tinanggap natin mula noong 1521, pananampalataya na ayon na rin sa sulat pastoral ng CBCP, sabi ay lumago. Yung 1521, simula pa lang yun po. It's important point of reference for us. But what we really celebrate also is the faith that prospered. Sabi nga, through the dedication and heroic sacrifices of thousands of men and women missionaries from various parts of the world.
500 years of Christianity. Titignan natin kung paanong lumago ang pananampalatayang ito. Salamat sa mga libu-libong mga misyonera. Nagsakripisyo ng katakot-takot. Iniwan ang kanilang sariling mga bayan. Fransya, Belgium, Germany, United States, Spain, Italy, Portugal. They left their countries for a mission. I do not know kung natatandaan niyo pa kung sino yung mga naging teachers ninyo. Ako, mga naging teachers ko, mga Belgians Mga Belgian priests sa seminaryo. Talaga ako'y natuto doon sa kanila. Kaya, palagay ko, one of my Thanksgiving, 500 years of Christianity in the Philippines, personally is praying for all this, thanking God for these missionaries who have shaped our lives. Sabi nga, inuulit ko, sabi, yung daw Christian faith that we have received 500 years ago, prospered, sabi ni Archbishop Valles, through the dedication and heroic sacrifices of thousands of men and women missionaries from various parts of the world. Ito sana'y ating taus-puso't marubdob ng pagninilay sa mga nangyari kinahinatnan ng bayang Pilipino mula noon sa liwanag ng pananampalatayang ito. Ito nawang pagninilay na ito sa lahat ng nangyari at naganap sa ating bansa bilang isang bayan ng Diyos ay maghatid sa atin at magdulot ng isang pagpapanibagong buhay, conversion, na sa katunayan ay siyang lagi namang kaloob din sa atin ng pananampalatayang ito. Pag tayo ay may Christian faith, there's always a constant call to renewal, to conversion. Kung baga nga po para bagang embedded doon, yung constant renewal. Thanks be to the genius of this faith that has been given to us. Ito rin nawa, itong 2021 na ito, magkaloob sa atin ng iba yung joy, galak. Sabi nga ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, kailangan may joy sa atin. Kaya sabi ko nga, kung magsasalita ako sa mga tao, dapat makita nila yung joy in my face. Di ba pwede magsalita ako dito na, masyado naman seryoso si Monsignor Ranyada, hindi mo kami na-inspire. O nga, joy. Kailangan na meron tayong ganun. Ang mga pari, matutong ngumiti. Ang mga madre, matutong mag-smile. Kaya lang, naka-ano tayo, naka-mask tayo. But, let's bring the gospel with joy. Sapagkat yun ang good news. Joy. Yan ang kaloob sa atin. Sigla, maibahagi ang pananampalatayang ito sa lahat ng tao. Ano pa mang lipi, lahi, wika o bansang kinapapalooban nila. Ang paghayo natin ayon sa atas ni Kristo, yan ang mission. Go. Humayo ka sa iba't ibang panig ng mundong ating ginagalawan sa kasalukuyan. Dala-dala natin ay ang tinanggap nating pananampalatayang Kristiyano na ngayon ay atin ng lubusang binigbigyang halaga, pinagyayaman, pinag-iisang buo, at pinagpapanibagong tunay ay tutungang isang magandang tanda at punto mismo ng pagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Kaugnay nito, lalo't higit, bilang priest director ng paghuhubog na ating diocese, with the blessing of our bishop,
Hangad at dalangin ko na nawa ang 2021 ay maging isang pagkakataon sa ating lahat sa diocese natin, pari, laiko, mga relihiyoso at relihiyosa, na yakapin natin ng lubos, yakapin, embrace ang sinimulan na nating pinagpanibagong pangkabuang paghuhubog. Renewed integral formation. Ito'y sinimulan nitong taong 2020 at ang papatuloy kahit po online. At ito'y kinakaskade natin sa iba't ibang mga parokya. Ang prayer ko sana mga priest natin, mga religious, mga pastoral lay leaders, yakapin ninyo ito. Yakapin. Embrace it. Make it your own. Further improve it. It's not perfect, but you can do much more. Ang pagyakap na ito ay magiging isang patunay ng ating patuloy na paghahangad at pagsisikap na mapalago pa nga ang ating pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. At nang sa gayon ay tuluyan pa nga natin itong maibahagi at maipagkaloob sa marami pang iba. Marami pa tayong pwedeng pagbahaginan nito. Ilan na ba yung nabahaginan ninyo ng inyong pananampalataya? Mga parents, surely your children, your grandchildren. Pwede bang dagdagan? Yung inyong pagbabahaginan? Sa gitna ng kasalukuyang COVID-19, pandemyang patuloy na pinagdaraanan nating lahat at nagdudulot sa atin ng iba yung hirap at takot, pangamba't pagkabalisat, kawalan ng katiyakan sa buhay, mayroon pa rin tayong marubdob na pagbati sa isa't isa. Puno ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa para sa nalalapit na pagpasok ng bagong taong 2021, ang taon ng paghayo at pagmimisyon ng bayang Pilipino sa iba pang mga bayan at bansa. Missio ad gentes. Tayo nawang mga Pilipinong binigyan, pinagkalooban, binahaginan ng biyaya ng Diyos ng isang Kristiyanong pananampalataya ay humayo at magbigay, magbahagi at magkaloob rin naman ito sa iba. At sa panahon ngang ito ng pandemya, manatili nawa tayong nagmimisyon pa rin. Can you believe that? Ibig sabihin ay kusang loob na lumalabas at tumahayo mula sa ating mga sariling sona ng kaginhawahan. Patungo halimbawa sa mga laylayan ng ating lipunan, margins. At kung minsan marahil ang tanging gamit lamang natin, baka nervous din kayo, pinalalabas ko kayo, pero kung minsan ang tanging gamit mo lang para magmisyon, living your own comfort zone, minsan gusto natin kung anong ginagawa natin, pero ang gamit lamang dito ay cellphones at mga naaangkop na apps. Naghahatid ka ng mga kataga at mga mensaheng nagbibigay aliw at kaluwagan sa iba. Nagdudulot ng kaliwanagan at katotohanan sa buhay ng iba. Nagpapahayag ng kapayapaan at pag-asa sa mga puso't isipan ng iba. Ako yung natutuwa sapagkat meron akong dating parishioner sa Merida Queen na everyday pinapadalahan niya ako ng magagandang mensahe. Ko dala ngayon ang aking cellphone pero nare-receive ko kuminsan. Ang ganda ng kanyang mga messages. At yun cellphone lang ang kanyang ginagamit. Mga kuya at mga ate. At sasabihin niya, bawa ngayon sabi niya, message niya, if you feel small and worthless, do something great. Help someone in need. Tapos, the one who sows to please the sinful nature, etc. Tapos, final, tender-hearted, loving, and caring Saturday. God bless. Itong taong ito, Kuya Manny, ay nagmimisyon. Gamit niya lang cellphone. Siya'y nakapagbibigay aliw at kaluwagan sa iba. Nagdudulot ng kaliwanagan at katotohanan sa buhay ng iba. Nagpapahayag ng kapayapaan at pag-asa sa mga puso't isipan ng iba. Kasama ako dun. Na-bless ako.
Tunay ang Kristiyanong pananampalataya na ito sa ating mga puso't isipan, sa ating mga bisig at kamay, kumikilos at gumagalaw, ay nagmimisyon sa ibang mga taong ang hangad ay makatagpo din ng daan tungo sa ganap na buhay. Dami pong naghahanap ng way towards the fullness of life. Can you do your share? Missio Agentes. Nawa tulad ng dati, ang taon-taong Theological Pastoral Congress na binubuksan natin ngayon para naman sa usaping ito ng Missio Agentes ay muling mag-akay at maghatid sa atin, mga kadiocesis, sa liwanag ng salita ng Diyos. At nang sa gayon ay mabiyayaan tayo muli ng isang pagtingin at pananaw sa buhay na puno ng pag-asa para sa hinaharap na natitiyak kong lampas at higit pa sa natatanging taong ito ng 2021. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa inyong pakikinig.